Tapon mo na ang mga gamit na yan, Marco. Hindi na kailangan ng isang baliw ang magandang nursery. Isang malupit na utos sa gitna ng karangyaan. Habang si Elena, sa sulok ng silid, ay yakap ang kanyang tiyan, nanginginig sa lason na itinuturing niyang bitamina. Ang pag-ibig na akala niya ay langit, isa palang kulungang dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Ngunit sa pagitan ng mga luhang ito, isang lihim na apoy ang magsisimulang mag-alab. Sino ang tunay na baliw sa larong ito ng kasakiman? Itapon mo na ang lahat ng mga gamit na yan, Marco. Hindi na kailangan ng isang baliw ang magandang nursery. Ang boses ni Senyora Carmen ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng pasilyo. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng awa. Ang malamig na boses na iyon ay nagmula sa loob ng library, sapat na malakas para marinig ni Elena na nakatayo sa labas. Yakap ang isang tumpok ng mga nilabhan at bagong plantsang polo ni Marco. Ma, konting tiis na lang, sagot ni Marco. Ang boses ng asawang ipinangako sa kanya ang langit at bituin ay parang isang estranghero ngayon. Pagkapanganak niya, ililipat na natin siya sa pasilidad na sinasabi niyo. Pagod na rin akong magpanggap na nag-aalala sa kanya gabi-gabi, nakakasakal ang pagiging martir. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang mga polo na maingat niyang pinlansya, kahit na sumasakit ang kanyang likod dahil sa 7 buwang pagbubuntis, ay dahan-dahang nangulasgas mula sa kanyang mga kamay. Lumapag ang mga ito sa sahig ng walang ingay, tila mga pangarap na nalanta at nahulog sa lupa. Ang kanyang mga daliri, na may mga kalyo pa mula sa pagboborda ng pangalan ng kanilang magiging anak sa mga kumot, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Parang may isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na bumubasag sa kanyang pagkatao. Ito ba ang lalaking hinalikan siya kaninang umaga at nagsabing siya ang pinakamagandang regalo sa buhay nito? Ito ba ang pamilyang itinuring niyang sarili dahil maaga siyang naulila? Ang bawat salitang binitawan nila ay parang lason na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay unti-unting naglalaho ang kulay sa paligid. Ang marangyang mansyon ng mga Santa Cruz na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang nagmukhang isang malaki at ginintuang kabaong. Narinig ni Elena ang papalapit na mga hakbang patungo sa pinto. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sakit, pilit niyang pinakilos ang kanyang mga binti. Mabilis niyang pinulot ang mga polo, hindi inaalintana ang lukot ng mga ito, at nagtatakbo patungo sa kanilang silid. Ang kanyang hininga ay gipit. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga bubog na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Pagdating sa loob ng silid, sumandal siya sa pinto at napahawak sa kanyang malaking tiyan. Nararamdaman niya ang marahang sipa ng sanggol sa loob. Isang inosenteng buhay na walang malay na ang sariling ama at lola ay nagbabalak ng itapon ang kanyang ina sa oras na lumabas siya sa mundong ito. Bukas ang pinto at pumasok si Marco. Agad na nagbago ang anyo nito. Ang malamig na boses kanina ay napalitan ng isang mapanlinlang na lambing. Lumapit siya kay Elena at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng pag-aalala. Sweetheart, bakit ka hingal na hingal? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang magpagod sa mga gawaing bahay. May mga katulong naman tayo para diyan, ani Marco,
habang dahan-dahang inaayos ang buhok ni Elena. Hindi makapagsalita si Elena. Nakatingin lang siya sa mga labi ni Marco na bumibitaw ng mga kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan ay isang mahinang hikbi na pilit niyang itinago bilang ubo. "Eto na ang mga bitamina mo," sabi ni Marco sabay abot ng isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. "Inumin mo na ito para guminhawa ang pakiramdam mo. Alam mo namang ayaw ni Mama na nagkakasakit ang paborito niyang menugang, di ba?" Tiningnan ni Elena ang tableta sa palad ni Marco. Dati, iniinom niya ito ng may buong pagtitiwala, naniniwalang ito ang magpapatibay sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit ngayon, ang maliit na gamot na iyon ay tila isang nakatagong patalim. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Marco at ang malamig na titig ni Senyora Carmen na nakasubaybay na pala sa may pintuan. "Ubusin mo iyan, Elena," utos ni Senyora Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. "Para sa ikabubuti ninyo ng bata, ayaw nating lumabas na mahina ang isip ng apo ko dahil lang sa kapabayaan mo." Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Ang bawat milimetro ng paggalaw ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mag-inang Santa Cruz, isinubo niya ang tableta. Naramdaman niya ang pait nito sa kanyang dila, isang lasa na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Habang nilulunok niya ang lason na binalot sa pagmamahal, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan kayang magpanggap ng isang pusong pinatay na ng mga taong pinaka-inaasahan niyang magliligtas sa kanya? Nakatayo si Elena sa gitna ng silid, mag-isa at wasak, habang ang anino ng dalawang demonyo ay dahan-dahang lumalayo. Iniwan siyang lalong nabaon sa isang katotohanang mas nakakabaliw kaysa sa anumang sakit ng isip. Gusto kong sumigaw, pero kahit ang sarili kong boses ay parang hindi ko na pag-aari. Nagising si Elena na ang buong paligid ay tila umiikot. Ang puting kisame ng kanilang silid ay tila bumababa, dahan-dahang umiipit sa kanyang hininga. May matinding kirot sa kanyang bungo, tila may mga milyong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang sentido. Sinubukan niyang itukod ang kanyang siko para bumangon, ngunit ang kanyang mga braso ay parang gawa sa basang bulak, mabigat, walang lakas at nanginginig. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay may kasamang malabong anino. Ito na ba ang sinasabi nilang kabaliwan? O ito ang epekto ng puting tableta na pinilit nilang ilunok sa kanya kagabi? "Sweetheart, gising ka na pala. Masyado ka yatang napuyat sa pag-iisip." Boses yon ni Marco. Nararamdaman ni Elena ang paglubog ng kama sa tabi niya. Hinawakan ni Marco ang kanyang noo, isang haplos na dati ay nagpapatibay sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang balat. "Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang appointment natin kay Dr. Gabriel. Kailangan nating masigurado na maayos ang kondisyon mo." Hindi nakasagot si Elena. Ang kanyang dila ay tila makapal at tuyot. Gusto niyang itanong kung anong ginagawa nila sa kanya, pero ang tanging nagawa niya ay ang humawak ng mahigpit sa gilid ng kumot. Sa bawat haplos ni Marco, naaalala niya ang boses nito kagabi sa library, ang boses na nagbabalak na itapon siya sa isang madilim na pasilidad. Pagdating sa klinika, ang amoy ng disinfectant at ang katahimikan ng pasilyo ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Elena.
Inalalayan siya ni Marco. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Elena na parang isang mapagmahal na asawa. Ngunit para kay Elena, iyon ay isang tanikala na hindi niya matakasan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang matalas na tingin ni Senyora Carmen na nakasunod sa kanila, tila isang lawin na naghihintay sa pagbagsak ng kanyang biktima. Pumasok na kayo, malamig na utos ni Senyora Carmen nang bumukas ang pinto ng opisina ng doktor. Sa loob, isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang 30 ang nakatayo malapit sa bintana. Si Dr. Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng mga mata ng mga Santa Cruz. Mayroon itong lalim at isang uri ng katahimikan na tila nagbibigay ng puwang para huminga. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila may kung anong kislap ng kuryente ang dumaan sa katawan ni Elena, isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Maupo ka, Elena. Malambot ang boses ni Gabriel. Lumapit siya at kinuha ang presyo ng dugo ni Elena. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang kanang kamay ng babae para damhin ang pulso nito. Sa sandaling magdikit ang kanilang balat, naramdaman ni Gabriel ang kakaibang panginginig ni Elena. Hindi ito panginginig ng isang taong may sakit sa isip, kundi panginginig ng isang taong nabubuhay sa ilalim ng matinding takot. Tumingin si Gabriel sa mga mata ni Elena at doon niya nakita ang isang malinaw na pagsusumamo para sa tulong, nakatago sa likod ng malabong paningin. Medyo mabilis ang tibok ng puso niya, seryosong sabi ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang relo. Ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagsusuri sa pamumutla ng mga kuko ni Elena. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, Doktor? Sabat ni Senyora Carmen na pumasok na rin sa loob. Laging balisa, laging kung ano-ano ang nakikita. Baka kailangan na nating dagdagan ang doses ng mga bitamina niya. Sandaling natigilan si Gabriel. Tiningnan niya ang bote ng gamot na inilapag ni Marco sa mesa. Alam niya ang etiketa niyon, ngunit ang hitsura ng mga tableta sa loob ay tila may kakaibang kulay na hindi tugma sa nakasulat. Habang nagpapaliwanag si Marco tungkol sa mga episodyo ni Elena, lumapit si Gabriel para ayusin ang stethoscope sa dibdib ng babae. Sa pagkakataong iyon, habang ang likod niya ay nakaharap sa mga Santa Cruz, inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni Elena. Huwag kang iinom ng anuman na galing sa kanila. Ang bulong ni Gabriel ay halos hindi marinig, tila isang hanging dumaan lang sa pandinig. Itago mo ang mga gamot, magtiwala ka sa akin. Naramdaman ni Elena ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang kanyang mga mata ay pumatak sa puting gown ni Gabriel at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang may isang tao sa mundong ito na naniniwala sa kanya. Isang patak ng luha ang hindi niya napigilang kumawala at bumagsak sa tela ng gown ng doktor. Isang piping pasasalamat na mas malakas pa sa anumang sigaw. Ngunit bago pa makasagot si Elena, ang pinto ay malakas na bumukas. Ang tunog ng mga takong ni Senyora Carmen sa tiles ay tila bawat pako na ibinabaon sa katahimikan. May problema ba, doktor? Ang tanong ni Carmen ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang malapit na distansya ni Gabriel kay Elena. Bakit parang may ibinubulong ka sa aking menugang? Tumayo ng tuwid si Gabriel. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado at propesyonal. Ngunit ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Siguraduhin mong nakikita mo ang bawat lunok niya, Marco.
Huwag mong hahayaang lokohin tayo ng babaeng iyan. Ang utos ni Senyora Carmen ay umalingaw sa malawak na silid-kainan ng mansyon, bumasag sa katahimikan ng hapunan. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga kamay ay abala sa paghiwa ng karne. Ang bawat pagdiin ng kutsilyo sa pinggan ay naglilikha ng isang matalas na tunog na tila naghihiwa rin sa puso ni Elena. Si Elena ay nakaupo sa tapat nila, tahimik na nakatingin sa ultrasound photo na nakatago sa ilalim ng kanyang palad sa ibabaw ng mesa. Iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang malabong imahe ng kanyang sanggol. Sa kabila ng mga salitang parang lason ng kanyang biyenan, pinipilit ni Elena na panatilihin ang kanyang mukha na walang emosyon, tila isang rebulto na walang naririnig. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng mesa, kaya't mahigpit niyang itinukod ang kanyang mga paa sa malamig na tiles. Ang kanyang hininga ay mababaw, ang bawat pasok ng hangin sa kanyang baga ay tila may kasamang alikabok na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Hindi siya dapat magpakita ng kahit anong senyales ng pagbabago. Kailangan niyang maging ang Elena na baliw na gusto nilang makita. Huwag kang mag-alala, ma, sagot ni Marco habang nilalagyan ng tubig ang baso ni Elena. Iinom siya. Alam naman ni Elena na para ito sa kapakanan nila ng baby, 'di ba, sweetheart? Iniangat ni Elena ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Marco, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking hiningan niya ng proteksyon noong siya ay wala ng matuluyan. Ngayon, ang mukhang iyon ay tila isang maskara ng isang estranghero. Ang lambing sa kanyang boses ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod kay Elena. Inilapag ni Marco ang puting tableta sa tabi ng baso. Ang maliit na gamot na iyon ay tila isang dambuhala sa paningin ni Elena. Naalala niya ang bulong ni Dr. Gabriel sa klinika. Huwag kang iinom ng anuman na galing sa kanila. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang tableta. Naramdaman niya ang matalas na titig ni Senyora Carmen na nakatutok sa kanyang lalamunan, naghihintay sa paggalaw niyon na hudyat ng paglunok. Sa ilalim ng matinding pressure, dinala ni Elena ang tableta sa kanyang bibig, ngunit sa halip na lunukin, maingat niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila sa pinakasulok ng kanyang pisngi. Uminom siya ng tubig, nilalakasan ng tunog ng paglagok para maniwala ang dalawa. Pagkatapos, ibinukan niya ng bahagya ang kanyang bibig para ipakita na wala na ang gamot bago muling yumuko. Good girl. Nakakatakot ang ngiti ni Senyora Carmen. Ngayon, bumalik ka na sa kwarto mo. Kailangan mong magpahinga ng husto para sa selebrasyon sa susunod na buwan. Ang buong alta sosyedad ay darating para saksihan ang pagdating ng tagapagmana ng mga Santa Cruz. Tumayo si Elena nang hindi nagsasalita. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan, nararamdaman niya ang pait ng tableta na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng kanyang dila. Pagdating sa loob ng banyo ng kanyang silid, agad niyang isinuka ang tableta sa lababo. Pinanood niya ang paghulas ng puting kemikal habang dinadaluyan ng tubig, tila ba kasabay niyon ang paghulas ng kanyang takot. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, maputla at mukhang pagod na pagod. Ngunit sa likod ng kapagurang iyon, may isang bagong ningning na nagsisimulang mabuo. Isang ningning ng paghihiganti at proteksyon. Kinuha niya ang isang maliit na notebook na itinago niya sa likod ng tangke ng toilet.
Doon niya itinatala ang bawat oras ng pag-inom niya ng gamot at ang bawat salitang naririnig niya mula sa mag-ina. Ito ang kanyang magiging sandata. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng pagsuko, kundi isang madilim na plano. Habang hinihimas niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang mahinang sipa, isang sipa na tila nagsasabing, "Laban nay." Napaupo si Elena sa sahig ng banyo, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang bawat anino sa loob ng mansyong ito ay tila may mga mata at tainga, ngunit sa gabing ito, sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang mga ngaso na nagtatago sa dilim. Hanggang kailan kayang magkubli ng isang ina sa likod ng maskara ng kabaliwan bago tuluyang lamunin ng dilim ang mga taong nagnakaw ng kanyang katinuan? Walang mas masakit pa sa pagiging mag-isa sa gitna ng maraming tao, lalo na kung ang mga taong iyon ang itinuturing mong pamilya. Sa loob ng isang lumang kahon ng sapatos na itinago ni Elena sa ilalim ng bunton ng kanyang mga damit, naroon ang tanging kayamanan na pag-aari niya bago pa siya naging isang Santa Cruz. Isang kupas na pilak na locket. Marahan niya itong hinahaplos, ang malamig na metal ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanginginig na mga daliri. Yun lamang ang tanging alaala niya mula sa ampunan. Isang bagay na sabi ng mga madre ay nakasuot sa kanya noong siya ay iwan sa kanilang pintuan. Sa loob niyon ay isang maliit at malabong larawan ng isang babaeng may malungkot na ngiti. Naniniwala si Elena na iyon ang kanyang ina. Sa tuwing pakiramdam niya ay lalamunin na siya ng dilim sa mansyong ito. Ang locket na ito ang nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang pinagmulan, na hindi siya basta na lamang sumulpot sa mundo ng walang halaga. Ano iyang basurang hawak mo, Elena? Mabilis na isinara ni Elena ang kahon nang marinig ang boses ni Marco. Pumasok ang asawa niya na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ang tunog ng kanyang marahas na pagbukas ng pinto ay tila isang babala na hindi naligtas ang kahit na anong sulok para kay Elena. Wala ito, Marco. Mga lumang gamit lang. Mahinang sagot ni Elena habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Itapon mo na iyan. Hindi bagay sa isang Santa Cruz ang nagtatago ng mga basurang galing sa ampunan, sabi ni Marco nang hindi man lang siya tinitingnan. Nga pala, darating ang isang malaking investor bukas, si Don Roberto. Gusto ni Mama na magpakita ka, pero siguraduhin mong hindi mo kami ipapahiya. Umayos ka, huwag kang magmukhang baliw sa harap niya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang penthouse na nakadungaw sa kumukutitap na ilaw ng Maynila, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng malawak na bintana. Si Don Roberto. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang bigat na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Sa kanyang lamesa ay nakapatong ang isang katulad na pilak na locket, ngunit ito ay bago at makinang. Sa loob niyon ay ang larawan ng parehong babaeng nasa locket ni Elena, ang kanyang yumaong asawa. Don Roberto, handa na ang mga papeles para sa pakikipagpulong sa mga Santa Cruz bukas, ulat ng kanyang sekretarya. Santa Cruz, pag-uulit ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang pamilyang sumira sa lahat ng mayroon ako 20 taon na ang nakalilipas. Akala nila ay nalibing na ang katotohanan kasama ng aking mag-ina. Ngunit narito ako para bawiin ang lahat. Humarap si Roberto sa kanyang sekretarya.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa poot at determinasyon. Alamin ninyong mabuti kung sino ang babaeng napangasawa ng anak ni Carmen. May balita akong galing siya sa isang ampunan sa labas ng lungsod. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay niya. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, dalawang magkaibang tao ang nakatingin sa iisang buwan. Isang anak na naghahanap ng katarungan sa gitna ng kabaliwan at isang ama na naghahanap ng nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa. Nararamdaman ni Elena ang isang kakaibang kabog sa kanyang dibdib, isang uri ng kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa pagbanggit ng pangalang Don Roberto, tila may isang pinto sa kanyang alaala na dahan-dahang bumubukas, naglalabas ng isang liwanag na matagal nang ikinulong ng mga Santa Cruz. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang sa katahimikan ng gabi. Habang hinahawakan ni Elena ang kanyang tiyan, bumulong siya sa kadiliman. Malapit na anak, malapit na tayong makalaya. Ngunit sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang mahinang paglakad ni Senyora Carmen, ang tunog ng trintas ng kanyang rosaryo na tumatama sa kanyang hita ay tila isang paalala na ang demonyo ay laging nakabantay sa bawat hininga ng kanyang biktima. Ang bawat tabletang hindi ko nilulunok ay isang sandata para sa aking kaligtasan, ngunit ang bawat sandata ay maaari ring maging mitya ng aking katapusan. Ang silid ni Elena ay tila isang malawak na disyerto ng katahimikan kung saan ang bawat kalansing ng pilak na kutsara sa tray ay parang isang babala ng paparating na panganib. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, habang pinagmamasdan ang baso ng gatas na iniwan ni Marco sa kanyang bedside table. Alam niya, kahit hindi niya amuyin, na ang gatas na iyon ay may halong pampatulog, isang paraan para hindi siya makagawa ng anumang eksena habang naghahanda ang mansyon para sa pagdating ni Don Roberto. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang maliit na supot na nakatago sa loob ng kanyang punda. Doon niya itinatago ang mga tabletang pilit niyang isinusuka o itinatago sa ilalim ng dila. Ngayon, ang supot na iyon ay puno na. Bawat puting bilog sa loob niyon ay isang ebidensya ng pagtataksil ng kanyang pamilya, ngunit isa rin itong matinding banta sa kanyang buhay kung sakaling matuklasan ito. Kailangan ko itong ilipat. Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay tila isang hanging nagdadaan lang sa pagitan ng kanyang mga labi. Narinig niya ang mahinang pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang isinuksok ang supot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang unan at nagkunwaring natutulog. Pumasok si Yaya Rosa, ang matandang katulong na tila anino ni Senyora Carmen sa loob ng mansyon. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na nagagasgas sa carpet ay tila isang mabagal na pagbibilang ng oras. Ma'am Elena, oras na para palitan ng iyong mga sapin sa kama, sabi ni Yaya Rosa. Ang kanyang boses ay walang buhay, tila isang makinang sumusunod lamang sa utos. Tumigas ang buong katawan ni Elena. Hindi siya maaring gumalaw ng mabilis dahil baka mahalata ang kanyang pagpapanggap. Ngunit hindi rin niya maaaring hayaang hawakan ng matanda ang kanyang unan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Mamaya na, Yaya Rosa. Masakit ang ulo ko. Mahina at paos na sagot ni Elena. Pilit na ginagaya ang boses ng isang taong nawawala sa katinuan. Utos po ito ni Senyora Carmen.
Gusto niya ay malinis ang lahat bago dumating ang bisita. Patuloy ng matanda habang lumalapit sa gilid ng kama. Nang hawakan ni Yaya Rosa ang dulo ng unan, naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang mundo. Isang maling galaw lang, isang maling kapa, at ang lahat ng kanyang pagtitiis ay mauuwi sa wala. Sa gitna ng kanyang desperasyon, biglang bumangon si Elena at hinablot ang baso ng gatas. Sinadya niyang itumba ito sa ibabaw ng carpet, malapit sa paanan ng matanda. Ang tunog ng pagkabagbag ng baso at ang pagtapon ng puting likido sa madilim na carpet ay sapat na para mapatalon si Yaya Rosa sa gulat. "Ay, Diyos ko, ang gatas!" Bulalas ng matanda. "Ayaw ko niyan. Sabi ko ayaw ko niyan." Sigaw ni Elena, ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinandilat para magmukhang lito at galit. Nagkunwari siyang nanginginig ang buong katawan, ang kanyang mga kamay ay ikinukumpas sa hangin na tila may itinataboy na hindi nakikitang kalaban. Dahil sa takot sa inasal ni Elena, mabilis na lumabas si Yaya Rosa para kumuha ng panlinis, iniwan ang unan na hindi nagagalaw. Nang masigurong wala na ang matanda, mabilis na kinuha ni Elena ang supot sa unan at isiniksik ito sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ng kanyang cabinet. Ang kanyang mga kuko ay nagkaroon ng bahagyang dumi, ngunit hindi niya iyon inalintana. Pagbalik ni Yaya Rosa kasama si Marco, nakita nila si Elena na nakayuko sa isang sulok ng silid, yakap ang kanyang mga tuhod at mahinang humihikbi. "Nakita mo na, Marco? Lalong lumalala ang kondisyon niya." Bulong ni Senyora Carmen na nakatayo na rin pala sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng isang mapait na tagumpay. "Kailangan na natin siyang ilipat pagkatapos ng baby shower. Hindi na siya ligtas dito sa loob ng bahay." Hinawakan ni Marco ang balikat ni Elena, ngunit ang haplos na iyon ay wala ng ibang ibinigay kundi ang matinding pangingilabot. Lumingon si Elena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang sumpa ang dahan-dahang nabubuo. "Patawad, Marco. Patawad, Mama," sabi ni Elena sa pagitan ng kanyang mga pekeng hikbi. Ngunit sa ilalim ng kanyang cabinet, ang supot ng mga tableta ay nananatiling nakatago, isang tahimik na saksi sa katotohanang dahan-dahang sasabog sa harap ng mga Santa Cruz. Habang inaalalayan siya ni Marco pabalik sa kama, napansin ni Elena ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang asawa nang yumuko ito para pulutin ang basag na baso. Isang resibo mula sa isang kilalang punerarya. Bakit bibili ng serbisyo sa punerarya ang kanyang asawa gayong ang ipinaghahanda nila ay ang pagdating ng isang bagong buhay? Ang katanungang iyon ay tila isang malamig na hangin na yumakap sa buong pagkatao ni Elena, nagpapaalala sa kanya na ang larong ito ay hindi lamang para sa kanyang katinuan, kundi para sa kanyang mismong hininga. "Elena, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang mga tabletang pinapainom nila sa iyo ay hindi vitamin. Ito ay isang malakas na uri ng neuroleptic drug na ginagamit lamang sa mga malalalang kaso ng sakit sa isip. Sa maling dosis, dahan-dahan nitong wawasakin ang iyong memorya at katinuan hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mo." Ang boses ni Dr. Gabriel ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na kaluluwa ni Elena. Nakatayo sila sa pinakamadilim na sulok ng malawak na hardin ng mga Santa Cruz, kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay tila nakakalunod sa tindi.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malayo at malamlam na buwan, sapat lamang para makita ni Elena ang seryoso at nag-aalalang mukha ng doktor. Nararamdaman ni Elena ang lamig ng hamog sa kanyang mga hubad na paa, ngunit mas malamig ang katotohanang kumpirmado na ngayon. Ang pamilyang pinagkatiwalaan niya ay hindi lamang siya gustong ikulong, gusto nilang burahin ang kanyang pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa hangin, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa katotohanan? Alam ko, mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng nabasag na kristal. Nakita ko rin ang resibo ng punerarya sa bulsa ni Marco. Hindi lang nila ako gustong gawing baliw, Gabriel. Balak nilang itapon ang katawan ko pagkatapos nilang makuha ang anak ko. Sa gitna ng kadiliman, lumapit si Gabriel at hinawakan ang nanginginig na mga kamay ni Elena. Ang init ng kanyang palad ay tila isang himala sa gitna ng nagyayelong mundo ni Elena. Ito ay isang haplos na walang halong pagnanasa, kundi puno ng respeto at pangakong hindi siya iiwan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, pinalitan ng isang tahimik na ugnayan ng dalawang kaluluwang kapwa lumalaban sa kasamaan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Elena. Kinuha ko na ang mga sample ng dugo mo noong huli tayong magkita. Gagamitin natin iyon bilang ebidensya. Pero sa ngayon, kailangan mong maging matatag. Eto, dalhin mo ito. Inabutan ni Gabriel si Elena ng isang maliit na lalagyan ng candy, ngunit sa loob niyon ay mga totoong bitamina at gamot na maglilinis sa kanyang katawan mula sa lason ng mga Santa Cruz. Uminom ka nito ng palihim. Makakatulong ito para manatiling gising ang isip mo kahit pilitin ka nilang uminom ng lason nila. Payo ni Gabriel. Elena, kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi ka mag-isa sa laban na ito. Ramdam ni Elena ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng anino ng mga Santa Cruz na nakapalibot sa kanila, nahanap niya ang isang munting liwanag sa katauhan ng doktor. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin, isang kilig na hinaluan ng pait at panganib. Isang maingat na sandali kung saan ang mundo ay tila huminto, at ang tanging mahalaga ay ang pangakong binitawan ni Gabriel. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang marinig nila ang tunog ng isang mabigat na sapatos na tumatama sa semento ng pathway papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang liwanag ng isang flashlight ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng mga halaman, papalapit ng papalapit sa madilim na sulok kung nasaan sila. Elena, nandyan ka ba? Ang boses ni Marco ay pumailan lang sa hangin, tila isang taga-usig na naghahanap ng nagkasala. Mabilis na binitawan ni Gabriel ang kamay ni Elena at dahan-dahang umurong sa mas madilim na bahagi ng mga puno. Si Elena naman ay mabilis na isiniksik ang maliit na lalagyan sa kanyang bulsa at pilit na kinalma ang kanyang hininga. Inayos niya ang kanyang buhok para magmukhang gulo-gulo at muling ibinalik ang kanyang maskara ng kabaliwan. Marco, ang mga bituin, kinakausap nila ako. Mahinang usal ni Elena habang nakatingala sa langit. Ang kanyang boses ay tila isang lito at takot na bata
nang bumungad sa kanya ang liwanag ng flashlight ni Marco. Tiningnan siya ni Marco nang may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang paligid kung may kasama ang kanyang asawa. Habang inaalalayan ni Marco si Elena pabalik sa mansyon, lumingon si Elena ng bahagya sa dilim, nagbabakasaling makita ang anino ni Gabriel sa huling pagkakataon. Sino nga ba ang tunay na tagapagligtas sa gitna ng dilim? At hanggang kailan kayang protektahan ng isang lihim na pangako ang isang buhay na dahan-dahang binubura ng kasinungalingan? Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikalang bumibigti sa iyong kaluluwa. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang pasasalamat ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Nakatayo si Elena sa gitna ng attic, ang tanging lugar sa mansyon na hindi madalas puntahan ni Senyora Carmen. Ang hangin dito ay amoy alikabok at mga lumang alaala na pilit na ibinaon sa limot. Hawak ni Elena ang kanyang lumang maleta, isang hamak na gamit na dala niya noong una siyang tumapak sa tahanang ito. Sa bawat haplos niya sa gasgas na balat niyon, tila bumabalik ang kanyang gunita, 8 taon na ang nakalilipas. Naaalala niya ang ulan noong gabing iyon, ang tunog ng pagbagsak ng mga patak sa bubong ng sasakyan ni Marco. Akala niya noon, ang pagkuha sa kanya mula sa ampunan ay isang himala. Akala niya, ang marangyang kasal na ibinigay ng mga Santa Cruz ay tanda ng wagas na pagtanggap. Elena, bakit ka naririto sa maduming lugar na ito? Ang boses ni Senyora Carmen ay pumutol sa katahimikan, tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa sahig. Nakatayo ang matandang babae sa may pintuan, ang kanyang ayos ay walang kakintab-kintab kahit sa gitna ng dumi ng attic. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa maletang hawak ni Elena. Inaalala ko lang po kung saan ako nanggaling, Mama. Mahinang sagot ni Elena, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang lito at malungkot na ngiti. Nanggaling ka sa putikan, Elena. Huwag mo iyong kakalimutan. Lumapit si Carmen. Ang tunog ng kanyang mararangyang alahas ay tila isang babala. Kinuha ka namin, binihisan, at binigyan ng pangalang rerespetuhin ng lahat. Utang mo sa amin ang bawat hiningang ginagawa mo sa loob ng mansyong ito. Isang malaking utang na loob na hindi mo mababayaran kahit sa buong buhay mo. Hinawakan ni Carmen ang panga ni Elena, pinilit itong iharap sa kanya. Kaya huwag mong susubukang maging matalino sa akin. Ang pagiging baliw mo ay isang mantsa sa pamilyang ito, pero tinitiis namin dahil sa batang iyan sa sinapupunan mo. Be grateful, Elena. Dahil kung wala kami, malamang ay nabubulok ka pa rin sa lansangan. Naramdaman ni Elena ang sakit ng pagkadiin ng mga daliri ni Carmen sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang bawat salita ng matanda ay idinisenyo para iparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Ang utang na loob na dati ay itinuturing niyang biyaya, ngayon ay isa ng mabigat na tanikala na pumupulupot sa kanyang leeg. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng isang lumang photo album mula sa isang tumpok ng mga libro nang bitawan siya ni Carmen at tumalikod. Sa pagbagsak niyon, may isang kupas na papel na lumabas mula sa likod ng isang larawan. Nang makaalis ang biyenan, mabilis na pinulot ni Elena ang papel. Ang kanyang hininga ay tumigil nang makita ang nilalaman niyon. Hindi iyon dokumento ng ampunan. Isa itong lihim na kasunduan sa pagitan ng pamilyang Santa Cruz at ng isang hindi kilalang abogado
20 taon na ang nakalilipas. Nakasulat doon ang pangalan ng isang sanggol, ang kanyang tunay na pangalan, at isang malaking halaga ng pera na binayaran ng mga Santa Cruz para itago ang bata at siguraduhing hindi ito mahanap ng tunay nitong ama. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Ang papel na hawak niya ay hindi patunay ng kawanggawa. Ito ay patunay ng isang krimen. Ang pamilyang nagsabing niligtas siya ay sila palang nagnakaw sa kanya mula sa kanyang tunay na buhay. Ang utang na loob na ipinapasan sa kanya sa loob ng maraming taon ay isang malaking kasinungalingan. Sino ang tunay na may utang sa kanino? Ang kanyang buong buhay ay isang transaksyong binuo sa dugo at panlilinlang sa labas ng mansyon. Ang tunog ng papalapit na sasakyan ni Marco ay tila isang hudyat ng muling pagbabalik ng kanyang mga kaaway. Mabilis na isiniksik ni Elena ang papel sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang bawat yabag ng sapatos ni Marco sa hagdanan ay tila isang babala na ang oras ng pagpapanggap ay dahan-dahang natatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot sa mga mata ni Elena ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng kaalaman. Sino ang may-ari ng inisyal na RS na nakapirma bilang nagpadala ng pera sa dokumentong iyon? At ano ang kinalaman nito sa pagdating ni Don Roberto sa kanilang mansyon bukas? Hindi mo kailangang magsalita para maramdaman ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat, lalo na kung ang dugong iyon ay matagal nang ipinagkait sa iyo ng mga taong mapagsamantala. Ang buong mansyon ng mga Santa Cruz ay tila isang balitang mabilis na kumalat, puno ng tensyon, amoy ng mamahaling pabango, at ang tunog ng mabilis na paglalakad ng mga katulong na nag-aayos ng huling detalye para sa pagdating ng pinakaimportanteng bisita. Nakatayo si Elena sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa riles. Suot niya ang isang asul na dress na pinili ni Senyora Carmen, isang kulay na ayon sa matanda ay nagmumukha siyang maamo at hindi nakakatakot. Elena, bumaba ka na rito. Huwag kang tatayo riyan na parang tuod, tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong babala. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tinitiyak na walang kahit isang hibla ng buhok ni Elena ang wala sa lugar. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang malakas na tunog ng paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa labas ng mansyon. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang giyera. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsusumamo sa sahig na huwag siyang iwanan. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang isang lalaking may tindig na tila isang hari. Si Don Roberto. Ang kanyang kulay abong buhok at ang kanyang matikas na suit ay nagpapakita ng yaman na hindi kayang abutin ng mga Santa Cruz kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng kanilang ari-arian. Ngunit sa likod ng kanyang matatalas na mata, may isang uri ng lungkot na tila pamilyar kay Elena. Don Roberto, napakagandang pagkakataon na dalawin ninyo ang aming tahanan. Ang boses ni Senyora Carmen ay puno ng kaplastikan, tila isang matamis na pulot na may halong lason. Lumapit si Roberto. Ang kanyang mga hakbang ay may bigat ng autoridad. Nang magtama ang paningin nila ni Elena, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ramdam ni Elena ang isang kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kaligtasan at pagkilala na hindi niya maipaliwanag. Ang dokumentong nakatago sa kanyang damit ay tila nag-iinit, nagpapaalala sa kanya
na ang lalaking nasa harap niya ang susi sa lahat. Ito ang aking asawa, si Elena, pagpapakilala ni Marco habang inilalagay ang kamay sa baywang ni Elena. Pasensya na po kayo kung medyo tahimik siya, hindi pa kasi maayos ang kanyang pakiramdam. Tiningnan ni Roberto si Elena ng matagal. Hindi ito titig ng isang investor, kundi titig ng isang taong may hinahanap. Napansin ni Roberto ang pilak na locket na bahagyang lumitaw sa leeg ni Elena nang ito ay bahagyang yumuko para magbigay-pugay. Isang pamilyar na disenyo. Isang kirot ang dumaan sa mukha ng matanda, ngunit agad din itong napalitan ng kanyang seryosong anyo. Napakagandang babae, mahinang sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay malalim at may dalang respeto. May kamukha siyang kakilala ko mula sa nakaraan. Sa gitna ng hapunan, habang ang lahat ay abala sa pakikipag-usap tungkol sa negosyo, si Elena ay nanatiling tahimik. Ngunit nang dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang tasa ng tsaa, napansin ni Roberto ang maliit na marka sa kanyang pulso, isang birthmark na hugis bituin. Ang kutsarang hawak ni Roberto ay dahan-dahang tumama sa gilid ng kanyang tasa, naglikha ng isang banayad na tunog ng pagkagulat. Ito ang golden moment, isang sandali kung saan ang isang ama at anak na paghiwalayin ng 20 taon ng kasinungalingan ay muling nagtagpo sa ilalim ng iisang bubong nang walang kamalay-malay na sila ay magkadugo. Ang paraan ng paghawak ni Elena sa kanyang tasa, ang marahang paghihip sa mainit na likido, ay eksaktong katulad ng yumaong asawa ni Roberto. Don Roberto, may problema po ba? Tanong ni Senyora Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Ibinaba ni Roberto ang kanyang tasa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Carmen. Nag-iisip lang ako, senyora. Napakaliit talaga ng mundo. Alam niyo ba, may hinahanap akong isang mahalagang hiyas na nawala sa akin 20 taon na ang nakalilipas at pakiramdam ko, napakalapit ko na sa pagbawi rito. Naramdaman ni Elena ang paglamig ng hininga ni Marco sa tabi niya. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging masikip, tila isang lubid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ng mga Santa Cruz. Cliffhanger. Habang naglalakad si Roberto patungo sa kanyang sasakyan pagkatapos ng hapunan, lumingon siya kay Elena at bumulong ng isang pangalan na tanging ang ina lamang ni Elena ang nakakaalam. Isabela. Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan. Paano nalaman ng estrangherong ito ang pangalang itinawag sa kanya sa kanyang mga panaginip? Hindi lahat ng halik ay tanda ng pagmamahal. Ang iba ay selyo lamang ng isang masidhing pagtataksil na dahan-dahang pumapatay sa iyong kaluluwa. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid ay tila walang dalang init para kay Elena. Nakaupo siya sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang sarili, habang ang kanyang mga kamay ay marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang bawat sipa ng sanggol ay tila isang paalala na kailangan niyang manatiling matatag sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Sweetheart, may magandang balita ako. Boses ni Marco ang bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa silid kasama ang isang babaeng nakasuot ng napaka-eleganteng pulang damit. Ang babae ay may matatalas na mata at isang ngiti na tila isang patalim na binalot sa telang sutla. Ito si Sofia, ang aking malayong pinsan mula sa probinsya. Dahil alam kong nahihirapan ka sa iyong kondisyon, inaya ko siyang tumira muna rito para tulungan kang mag-alaga sa bata paglabas nito. Tumingin si Elena kay Sofia.
Hindi ito ang tingin ng isang pinsan. Ang amoy ng pabango nito, matapang, mapang-akit, at puno ng yabang, ay tila sumasakop sa buong silid. Tinataboy ang payapang amoy ng mga gamit ng sanggol. Napakaganda mo pala sa personal, Elena, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na huni ng ibon na may dalang lason. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Elena, ngunit naramdaman ni Elena ang diin ng kanyang mga kuko sa kanyang balat. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa lahat ng bagay, lalo na tila hindi na maayos ang iyong isip. Salamat, Sofia. Mahinang sagot ni Elena, pilit na pinapanatili ang kanyang maskara ng kabaliwan. Sa loob ng kanyang puso, alam ni Elena ang katotohanan. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Sofia, isang uri ng pagtingin na puno ng pagnanasa at lihim na pagkakaunawaan. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ay naging mas masikip para kay Elena. Kahit saan siya magpunta, naroon si Sofia. Sa hapagkainan, si Sofia ang nag-aayos ng kurbata ni Marco. Sa sala, si Sofia ang tumatawa sa bawat biro ni Marco. At si Senyora Carmen? Ang matandang babae ay tila masaya sa presensya ni Sofia. Tila ba ito ang mas karapat-dapat na asawa para sa kanyang anak? Tingnan mo si Sofia, Elena, sabi ni Carmen isang hapon habang nagmemeryenda sila sa veranda. Napakaliksi, napakatalino. Kung ganito ka lang sana naging kabitosa, baka hindi ka nagkakaganyan. Swerte mo at nandito ang pinsan ng asawa mo para asikasuhin ang mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Hindi sumagot si Elena. Pinanood niya si Marco na lumapit kay Sofia sa hardin. Nakita niya ang marahang paglapat ng kamay ni Marco sa baywang ni Sofia, isang haplos na hindi para sa isang kamag-anak. Naramdaman ni Elena ang pait sa kanyang lalamunan. Tila ba ang lason na ibinibigay nila sa kanya gabi-gabi ay nagmula sa mismong pagtataksil na ito. Gabi na nang magising si Elena dahil sa tindi ng uhaw. Dahan-dahan siyang bumangon, iniiwasan ang bawat tunog ng kanyang paggalaw sa madilim na pasilyo. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang mahihinang bulong mula sa loob ng library. Konti na lang, Sofia. Pagkatapos niyang manganak, itatapon na natin siya sa pasilidad. Boses iyon ni Marco, puno ng kasabikan. Saka natin sasabihin sa lahat na hindi na niya kinaya ang kanyang sakit kaya siya nagpakamatay. Siguraduhin mo lang, Marco, sagot ni Sofia. Kasunod ang isang mahinang tawa na tila kalansing ng mga barya. Ayaw kong magtagal pa sa mansyong ito, nakasama ang baliw na iyan. Gusto ko na ang posisyon niya bilang Senyora Santa Cruz. Sumilip si Elena sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mundo ay tila gumuho nang makita niya si Marco na masuyong humahalik sa leeg ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa katawan ng babaeng tinawag niyang pinsan. Ang halik na iyon ay hindi lamang tanda ng pagtataksil. Ito ay isang deklarasyon ng kamatayan para kay Elena. Nanginginig ang buong katawan ni Elena habang dahan-dahang umaatras sa dilim. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagsusumamo para sa lakas. Ang bawat luha na pilit niyang pinipigilan ay tila naging apoy na nagpapaalab sa kanyang determinasyon, isang matinding cliffhanger. Habang paatras si Elena, hindi niya napansin ang isang antigong flower vase sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang siko sa florera ay tila isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng gabi. Huminto ang tawanan sa loob ng library. Ang mga hakbang ni Marco
ay papalapit na sa pinto. Sino ang niyan? Ang galit na sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Napatakbo si Elena patungo sa kadiliman, yakap ang kanyang tiyan, habang ang anino ni Marco ay dahan-dahang lumalabas mula sa silid, bitbit ang katotohanang handang pumatay. Ang katotohanan ay parang isang matalas na bubog, masakit hawakan, masakit lulunukin, pero kailangan mong pulutin bago ka tuluyang mamatay sa gitna ng mga kasinungalingan. Nakahandusay si Elena sa madilim na sulok ng pasilyo, ang kanyang hininga ay gipit at tila isang ibong nagpupumiglas sa isang masikip na hawla. Naririnig niya ang mabibigat na hakbang ni Marco na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang tunog ng bawat tapak nito sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba gusto nitong bumutas sa kanyang dibdib sa tindi ng takot. Elena, alam kong nandito ka. Boses ni Marco, puno ng banta. Sa huling sandali, mabilis na sumiksik si Elena sa likod ng malaking kurtina sa dulo ng pasilyo. Pinanood niya ang anino ni Marco na dumaan. Ang liwanag mula sa library ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang asawa. Nang masigurong malayo na ito, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelly sa sobrang pangangatal. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwaring masama ang kanyang pakiramdam, nagpumilit si Elena na magpatingin muli kay Dr. Gabriel. Sa loob ng puting silid ng klinika, kung saan ang amoy ng gamot ay tila nagbibigay ng panandaliang kaligtasan, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Ang kanyang mga luhang matagal nang ipinipigil ay dahan-dahang umagos, tila isang dam na tuluyang bumigay. Doktor, kumpirmado na po, hikbi ni Elena, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa ni Gabriel. Narinig ko silang mag-usap. Hindi lang nila ako gustong gawing baliw. Balak nilang, balak nilang patayin ako pagkatapos kong manganak. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kanya. Inabutan niya si Elena ng isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang profesionalismo. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang drawer, isang resulta ng lab test na palihim niyang ginawa sa sample ng mga tabletang ibinigay ni Elena. Ito ang resulta, Elena, seryosong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Ang gamot na ito ay hindi lamang pampasira ng isip. Ito ay unti-unting sumisira sa iyong atay at puso. Dinisenyo ito para magmukhang natural na komplikasyon sa panganganak ang iyong magiging kamatayan. It's a slow-acting poison, Elena. Isang planadong pagpaslang. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elena. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang init niyon ay tila isang mitya na muling nag-alab sa kanyang determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, pangako ni Gabriel. May plano ako, pero kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, kailangan mong ituloy ang pagpapanggap. Handa na ang mga dokumento ni Don Roberto para sa kaso, pero kailangan natin ng huling ebidensya, ang direktang pag-amin ni Marco tungkol sa lason. Sa sandaling iyon, isang golden moment ang namagitan sa kanila. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Elena. Isang simple at munting kilos, ngunit para kay Elena,
Iyon ang pinakamagandang bagay na naranasan niya sa loob ng mahabang panahon. Ramdam niya ang respeto at tunay na malasakit ni Gabriel, isang damdamin na malayo sa mapang-aping pag-ibig ni Marco. Salamat, Gabriel. Mahinang bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng doktor. Isang tahimik na pangako ng pagtitiwala ang nabuo sa pagitan nila, isang pag-ibig na nagsisimulang tumubo sa gitna ng delubyo. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag nang ang telepono sa loob ng klinika ay biglang tumunog. Isang matinis at paulit-ulit na tunog na tila isang babala. "Doktor, may isang lalaking nagpupumilit pumasok. Sabi niya ay asawa siya ni Mrs. Santa Cruz." Boses ng nurse sa intercom. Nagkatinginan sina Elena at Gabriel. Ang takot ay muling bumalik sa mga mata ni Elena. Ngunit bago pa man makakilos si Gabriel, ang pinto ng klinika ay malakas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pintuan sa pader ay umalingaw sa buong silid. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos at hinala. Ngunit hindi lang iyon ang dala niya. Hawak niya sa kanyang kamay ang maliit na supot ng mga tableta na itinago ni Elena sa ilalim ng cabinet. "Hinahanap mo ba ito, Elena?" Ang boses ni Marco ay tila isang hatol mula sa impyerno. "Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang iyong munting lihim?" Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang huling sandata ay nasa kamay na ng kanyang kaaway. Ang cliffhanger ng kanilang kapalaran ay dahan-dahang bumibigay at ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan nila. "Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, Elena? Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga dumi sa kuko mo at ang mga bakas ng paghuhukay sa ilalim ng cabinet?" Ang boses ni Marco ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa malamig na hangin ng klinika. Hawak niya ang maliit na supot ng mga tableta, pilit itong iwinawagayway sa harap ng mukha ni Elena. Ang bawat puting tableta sa loob niyon ay tila mga saksi sa tangkang pagtakas ni Elena na ngayon ay nauwi sa isang malaking panganib. Naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nawalan ng init. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang klinika ni Dr. Gabriel, na kanina lamang ay tila isang kuta ng pag-asa, ay biglang nagmukhang isang bitag. Ang amoy ng gamot sa paligid ay naging nakakasakal, tila isang paalala na wala siyang takas. "Marco, let me explain." Simula ni Gabriel, pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Elena was just, "Huwag kang makialam dito, doktor!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ito ang ebidensya. Itinatago niya ang kanyang mga gamot. Pinapahamak niya ang anak ko. Ngayon, sabihin niyo sa akin, hindi ba ito ay malinaw na senyales ng isang taong hindi na marunong mag-isip ng tama? Isang taong kailangan ng ikulong para sa sarili niyang kaligtasan? Mabilis na lumapit si Marco at marahas na hinawakan ang braso ni Elena. Ang pagkadiin ng kanyang mga daliri sa manipis na balat ni Elena ay nagdulot ng isang matinding kirot, ngunit mas masakit ang nakikitang tagumpay sa mga mata ng kanyang asawa. Pinanood ni Elena ang pagbagsak ng ilang butil ng tableta mula sa supot patungo sa sahig. Ang tunog ng pagtalbog ng mga ito sa tiles ay tila bawat tibok ng kanyang nadudurog na puso.
Tayo na, Elena. Tapos na ang oras mo para maglaro. Bulong ni Marco sa kanyang tainga, isang boses na puno ng lason at pananakot. Hinitak ni Marco si Elena palabas ng klinika. Sa huling sandali, lumingon si Elena kay Gabriel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling segundo, isang pagsusumamo para sa tulong, isang pangakong huwag susuko. Nakita ni Elena ang pagkuyom ng mga kamao ni Gabriel. Ang kanyang panga ay matigas, tila isang bulkan na anumang oras ay handang sumabog. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Senyora Carmen sa may pintuan. Ang matandang babae ay hindi na nagulat. Sa halip, isang mapait at mapang-aping ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ipasok mo siya sa silid sa dulo ng pasilyo, Marco. Ang silid na walang bintana, utos ni Carmen. Ang tunog ng kanyang mga alahas habang itinuturo ang daan ay tila kalansing ng mga tanikala. Dahil hindi siya marunong sumunod sa mabuting paraan, dadaanin natin siya sa paraang nararapat sa isang baliw. Kinaladkad ni Marco si Elena patungo sa isang madilim na bahagi ng mansyon na hindi niya pa napupuntahan. Ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang mga paa sa sahig ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ibinasura ni Marco si Elena sa loob ng isang maliit at malamig na silid. Ang tanging gamit doon ay isang manipis na kutsyon at isang maliit na lamesa. Dito ka muna, Elena, hanggang sa matutunan mong mahalin ang mga bitamina na ibinibigay namin sa iyo, sabi ni Marco bago dahan-dahang lumabas. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ng pinto ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Elena. Ang bawat pag-ikot ng lock ay tila isang pako na tuluyang nagsara sa kanyang kabaong. Nanatili si Elena sa gitna ng dilim, yakap ang kanyang tiyan, ang kanyang hininga ay gipit at puno ng luha. Isang golden moment ang naganap sa gitna ng kanyang pag-iisa. Sa dilim, naramdaman ni Elena ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sanggol. Hindi ito sipa ng sakit, kundi sipa ng buhay. Isang paalala na hindi siya maaaring sumuko dito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa loob ng kanyang damit at doon, naramdaman niya ang papel na ibinigay ni Gabriel at ang maliit na bitamina na hindi nahanap ni Marco. Ngunit ang kanyang munting pag-asa ay biglang nabura nang marinig niya ang boses ni Sofia, ang kabit ni Marco, sa labas ng pinto. Huwag kang mag-alala, Marco. Ako na ang bahalang magpainom sa kanya ng espesyal na tsaa natin gabi-gabi. Sisiguraduhin kong sa baby shower, hindi na niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nanginginig si Elena habang nakasandal sa malamig na pader. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay mas lalong naging matarik. Paano siya makakaligtas kung ang bawat pintuan ay sarado at ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay nagnanais ng kanyang kamatayan? Habang ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa silid, narinig ni Elena ang tunog ng pagpihit muli ng susi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pinto ay hindi bumukas. Sa halip, isang maliit na sobre ang dahan-dahang isinuksok sa ilalim ng pinto. Sino ang nagpadala nito sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ng mga Santa Cruz? Ang alaala ay parang isang luma at kalawanging susi, masakit hawakan, pero ito lang ang tanging makakapagbukas sa pintuan ng iyong tunay na pagkatao. Sa loob ng madilim na silid, kung saan ang tanging kasama ni Elena ay ang sarili niyang hininga at ang mabagal na pagpatak ng oras,
Dahan-dahang gumapang ang kanyang mga daliri patungo sa maliit na sobreng isinuksok sa ilalim ng pinto. Ang tunog ng papel na nagagasgas sa semento ay tila isang malakas na bulong sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nanginig ang kamay ni Elena habang binubuksan ang sobre gamit ang maliit na liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto. Nakita niya ang isang kupas na larawan. Isang sanggol na may suot na pilak na locket, ang katulad na locket na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Sa likod ng larawan, may isang maikling sulat na tila isinulat ng isang kamay na nanginginig sa takot at pagsisisi. Patawad, Elena, hindi ko na kayang manahimik. Ang iyong ama ay buhay at hindi kanya kailanman iniwan. Ipinagkait ka lang ng mga Santa Cruz sa kanya kapalit ng kapangyarihan. Walang pirma, ngunit alam ni Elena ang sulat kamay na iyon. Kay Yaya Rosa, ang matandang katulong na naging saksi sa lahat ng dumi ng pamilyang ito. Naramdaman ni Elena ang isang matinding pagsabog ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa larawan ay tila isang paghuhugas sa lahat ng kasinungalingang ipinilit sa kanya. Hindi siya isang hamak na ulila na pinulot sa kalsada. Siya ay ninakaw. Samantala, sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahal na hotel sa Maynila, hindi mapakali si Don Roberto. Nakalatag sa kanyang mesa ang mga dokumentong kinalap ng kanyang mga tauhan tungkol sa pinagmulan ni Elena. Hawak niya ang kabilang bahagi ng pilak na locket, ang kabiyak ng nasa leeg ni Elena. Nang makita niya ang ulat tungkol sa birthmark na hugis bituin at ang petsa kung kailan natagpuan ng mga Santa Cruz si Elena sa ampunan, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabuo. Ang babaeng pinagmamalupitan sa mansyon ng mga Santa Cruz ay walang iba kundi ang kanyang nawawalang anak, Carmen Marco. Ang boses ni Roberto ay tila isang dagundong ng paparating na bagyo. Ginamit ninyo ang aking dugo para sa inyong kasakiman. Akala ninyo ay tapos na ang laban, ngunit ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na paghuhukom. Bumalik ang eksena sa loob ng madilim na silid ni Elena. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang isiniksik ang larawan at sulat sa loob ng kanyang damit. Pumasok si Sofia, bitbit ang isang tray ng pagkain at ang espesyal na tsaa. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang tunog ng orasan na nagbabantay sa huling sandali ni Elena. Ubusin mo ito, Elena. Nakakaloko ang ngiti ni Sofia habang inilalapag ang tsaa sa maliit na lamesa. Kailangan mong maging presentableng baliw para sa baby shower bukas. Ayaw naman nating mapahiya sina Marco at Senyora Carmen sa harap ng maraming bisita, lalo na kay Don Roberto, di ba? Lumapit si Sofia at hinawakan ang panga ni Elena, pinilit itong iharap sa kanya. Isang gabi na lang, Elena. Pagkatapos nito, malaya ka na, malayang mabulok sa hukay. Nang makaalis si Sofia at muling marinig ang tunog ng lock, hindi ininom ni Elena ang tsaa. Sa halip, kinuha niya ang maliit na bitaminang ibinigay ni Gabriel at ang larawan ng kanyang ama. Isang golden moment ang naganap nang maramdaman niya ang init ng sikat ng buwan na pumasok sa maliit na siwang sa itaas ng pinto. Tila isang daliri ng Diyos na nagtuturo ng landas patungo sa kalayaan. Hindi niyo ako matatalo. Bulong ni Elena sa kadiliman.
Dahil sa gabing ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang katarungang matagal ninyong ibinaon. Isang matinding cliffhanger. Habang naghahanda si Elena, napansin niya ang isang anino na dumaan sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Marco o ang matining na takong ni Sofia. Ito ay isang mahina at maingat na yabag. Pagkatapos, isang maliit na susi ang dahan-dahang ipinasok sa ilalim ng pinto. Sino ang naglalakas loob na buksan ang pintuan ng impyernong ito sa gitna ng gabi? At handa ba si Elena sa katotohanang sasalubong sa kanya sa labas? Suotin mo itong gown na ito, Elena. Magmukha kang maganda bago ka namin tuluyang ilibing sa limot. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hanging amoy lupa na pumasok sa loob ng madilim na silid. Hawak niya ang isang napakarangyang puting gown. Ang tela nito ay kumikislap sa ilalim ng bumbilya, ngunit para kay Elena, ang puting kulay na iyon ay hindi simbolo ng kapayapaan, kundi ng isang kabaong na binalot sa sutla. Nakalabas na si Elena mula sa isolation room sa tulong ng susing isinuksok ni Yaya Rosa, ngunit kailangan niyang bumalik sa loob bago pa man siya mahuli ng mga bantay ni Senyora Carmen. Ngayon, ang araw na kinatatakutan at hinihintay ng lahat ay dumating na, ang grand baby shower ng pamilyang Santa Cruz. Shower ng nararamdaman ni Elena ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat habang sa pilitan siyang binibihisan ni Sofia. Ang bawat paghatak ng corset ay tila pag-ipit sa kanyang hininga. Tila ba gusto nilang tadtarin ang kanyang pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi ang isang manikang sunod-sunuran. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala na ang oras ay dahan-dahang nauubos. Ngumiti ka, Elena. Ayaw nating isipin ng mga bisita na pinapahirapan ka namin. Bulong ni Sofia habang nilalagyan ng makapal na makeup ang maputlang mukha ni Elena. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, isang magandang baliw na malapit nang mawala sa eksena. Tumingin si Elena sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay may mga matang puno ng apoy na itinago sa likod ng malabong titig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang tinitiis ang bawat silya ng insulto. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig ang tunog ng mga trompeta at ang masayang tugtugin mula sa malawak na garden ng mansyon. Libo-libong bulaklak ang nakapaligid, ang mga ilaw ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, at ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa ay nagtitipon-tipon para sa selebrasyon. Sa kabilang bahagi ng bakuran, nakatayo si Don Roberto. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng bakal, walang mababakas na emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na naghahanap sa karamihan. Sa kanyang tabi ay si Dr. Gabriel na nakasuot ng formal na suit, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na earpiece na nakatago sa loob ng kanyang tenga. Handa na ang lahat, Don Roberto, bulong ni Gabriel. Ang bawat camera, ang bawat speaker, lahat ay konektado na sa file na hawak natin. Siguraduhin mong hindi sila makakatakas, Gabriel. Ang boses ni Roberto ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Gusto kong makita ang bawat patak ng kanilang takot sa oras na malaman nilang ang anak na ninakaw nila ay ang katarungang tatapos sa kanila. Isang golden moment ang naganap nang inalalayan ni Marco si Elena pababa ng malawak na hagdanan patungo sa garden. Ang tunog ng palakpakan ng mga bisita ay tila isang nakakangilong ingay sa pandinig ni Elena. Ngunit sa gitna ng karamihan,
Nagtagpo ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Don Roberto. Sa isang maikling sandali, naramdaman ni Elena ang isang lakas na hindi kailanman niya naramdaman. Ang lakas ng isang anak na alam na ngayon na siya ay may tagapagtanggol. Hinalikan ni Marco ang kamay ni Elena sa harap ng lahat, isang mapanlinlang na pakitang tao. Mahal ko, oras na para ibigay sa kanila ang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Tumayo si Senyora Carmen sa entablado, hawak ang isang baso ng champagne. Ang tunog ng kanyang pagpukpok ng kutsara sa baso ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Mga kaibigan, pamilya, narito tayo para ipagdiwang ang bagong buhay. Simula ni Carmen, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Ngunit kailangan ko ring ibahagi ang isang malungkot na balita. Ang aking menugang na si Elena ay nangangailangan na ng espesyal na atensyon para sa kanyang mental health. Pagkatapos ng gabing ito, ililipat namin siya sa isang pasilidad para sa kanyang ikabubuti. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa mga bisita. Naramdaman ni Elena ang paglamig ng kanyang mga kamay, ngunit bago pa man makapagsalita si Carmen ng susunod na kasinungalingan, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa garden. Isang matinding cliffhanger. Ang katahimikan ay nabasag nang ang malalaking screen sa paligid ng mansyon ay biglang bumukas. Hindi mga larawan ng baby ang lumabas, kundi ang video ni Marco at Sofia sa loob ng library, malinaw na pinag-uusapan ang plano nilang pagpapakamatay kay Elena pagkatapos nitong manganak. Sino ang may gawa nito? Ang sigaw ni Marco ay umaling-aungaw sa gitna ng naguguluhang mga bisita. Lahat ng mata ay nabaling sa dulo ng pasilyo, kung saan si Don Roberto at Dr. Gabriel ay dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado, bitbit ang katotohanang handang lumamon sa pamilyang Santa Cruz. Patayin ninyo ang mga screen na iyan. Ngayon din, sinong may gawa ng kalokohang ito? Ang tili ni Senyora Carmen ay umaling-aungaw sa buong garden, bumasag sa marangyang tugtugin na kanina lamang ay nagbibigay buhay sa okasyon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling alahas. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang nangulasgas at bumagsak sa semento. Ang tunog ng pagkabasag niyon ay tila hudyat ng tuluyang pagkasira ng kanilang pangalan. Sa malalaking screen, patuloy na naglalaro ang video, ang mukha ni Marco habang hinahalikan si Sofia at ang boses nito na malinaw na nagpaplano ng aksidente para kay Elena. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na bulong-bulungan ng pandiri at kahihiyan. Ang hiya na pinakainiingatan ng pamilyang Santa Cruz ay tuluyang nadurog sa harap ng buong alta sosyedad. Nakatayo si Elena sa gitna ng entablado, ngunit hindi na siya ang nanginginig at lito na babae kanina. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang reyna na pinapanood ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Hindi iyan kasinungalingan, Carmen. Iyan ang maruming katotohanan na matagal ninyong ikinulong sa dilim. Ang boses ni Don Roberto ay pumailan lang sa mikropono habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa entablado kasama si Dr. Gabriel. Don Roberto. Ang nangangatal na boses ni Marco ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi po totoo iyan. May gustong sumira sa amin. Manahimik ka!
Ang sigaw ni Roberto ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Lumapit siya kay Elena at marahang inilagay ang kanyang jacket sa mga balikat nito. Tumingin si Roberto kay Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng poot. 20 taon ninyong itinago ang aking anak. Ninakaw ninyo siya mula sa akin, binalot sa kasinungalingan ang kanyang buhay, at ngayon, tinangka ninyo siyang patayin. Isang malakas na singhap ang dumaan sa mga bisita. Anak! Ang gulat na tanong ni Carmen, ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Hindi, hindi maaari. Siya ay isang hamak na ulila. Siya ang aking nag-iisang tagapagmana, deklara ni Roberto. Sabay pakita sa dokumentong nakuha ni Elena mula sa attic at ang kabiyak ng pilak na locket. At mula sa gabing ito, tapos na ang pamamayagpag ng mga Santa Cruz. Binili ko na ang bawat utang ng inyong kumpanya. Bukas na bukas, wala na kayong pagmamay-ari na kahit isang piraso ng lupang kinatitirikan ninyo. Pumasok ang mga awtoridad sa garden, ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang ay tila huling hatol sa mag-asawang Marco at Sofia. Mabilis na lumapit si Sofia kay Marco, ngunit itinulak siya nito palayo. Bawat isa sa kanila ay naghahanap ng paraan para iligtas ang sarili. Naluhod si Senyora Carmen sa paanan ni Elena. Ang kanyang marangyang gown ay nagasgas sa dumi ng lupa. Elena, hija, maawa ka sa amin. Pamilya mo kami. Tiningnan ni Elena ang kanyang biyenan na dati ay itinuturing niyang Diyos sa loob ng mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang pamilya ay hindi nagbibigay ng lason, Carmen. At ang utang na loob na sinasabi mo, matagal ko nang binayaran ng aking mga luha. Ito ang golden moment, isang sandali kung saan dahan-dahang hinawakan ni Don Roberto ang kamay ni Elena, isang haplos ng isang ama na matagal nang nangulila, at isang anak na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Lumapit din si Gabriel. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal kay Elena. Ngunit sa gitna ng tagumpay at ng pagdakip ng mga pulis kina Marco at Sofia, biglang naramdaman ni Elena ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit at marahan niyang binitiwan ang kamay ng kanyang ama. Isang matinding cliffhanger. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan habang ang isang basang likido ay dahan-dahang pumatak sa semento mula sa ilalim ng kanyang gown. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magbago at ang kanyang hininga ay naging mabilis. Gabriel, ang baby, ang mahinang daing ni Elena bago tuluyang manghina ang kanyang mga binti. Bumagsak si Elena sa mga bisig ni Gabriel habang ang buong paligid ay muling naging magulo, hindi dahil sa kahihiyan ng mga Santa Cruz, kundi dahil sa pagdating ng isang bagong buhay na handang sumilang sa gitna ng bagyo. Huminga ka ng malalim, Elena. Kasama mo ako. Tumingin ka sa mga mata ko. Hindi kita iiwan. Ang boses ni Dr. Gabriel ay tila isang matatag na angkla sa gitna ng malalaking alon ng sakit na nararamdaman ni Elena. Nakahiga siya sa malinis at maliwanag na silid ng panganganak, malayo sa madilim at malamig na isolation room ng mga Santa Cruz. Ang amoy ng antiseptic sa paligid ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng pag-asa na ang lahat ng pagdurusa ay matatapos na sa gabing ito. Ang bawat pagkirot ng kanyang tiyan ay tila isang malakas na pagtulak sa lahat ng lason at sakit na ipinaranas sa kanya sa loob ng maraming taon.
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, ngunit sa bawat sandali ng panghihina, nararamdaman niya ang mahigpit na hawak ni Gabriel sa kanyang kanang kamay at ang kanyang ama, si Don Roberto, sa kanyang kaliwa. Kaya mo iyan, anak ko. Narito si Papa. Hindi ka na muling masasaktan ng kahit na sino. Bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang makitang nagdurusa ang kanyang anak sa harap ng kanyang mga mata ay parang isang patalim sa kanyang puso. Ngunit ang pag-asa na makita ang kanyang apo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig ang regular na tunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng kanyang puso. Sa huling matinding pag-ire, kasabay ng kanyang huling lakas, isang malakas na tunog ng pag-iyak ng isang bagong silang na sanggol ang pumuno sa tahimik na silid. Hindi ito iyak ng sakit, ito ay isang awit ng tagumpay. Isang pagpapahayag sa mundo na ang isang bagong buhay ay sumilang sa kabila ng lahat ng tangkang patayin ito. Dahan-dahang inilapag ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Elena. Sa sandaling magdikit ang kanilang balat, naramdaman ni Elena ang isang mainit at malalim na kapayapaan na dumaan sa kanyang buong pagkatao. Ang lahat ng hirap, ang mga gabi ng pagpapanggap, ang takot na baka mawala ang kanyang anak, lahat ng iyon ay naglaho nang makita ang maliit at malusog na mukha ng kanyang sanggol. Isang malusog na batang babae, Elena, nakangiting sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng operasyon habang pinagmamasdan ng mag-ina. Tumingin si Elena kay Gabriel at doon, sa gitna ng pagod at luha, isang golden moment ang namagitan sa kanila. Marahang hinaplos ni Gabriel ang basang buhok sa noo ni Elena. Walang mga salitang binigkas, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Isang pasasalamat para sa kaligtasan at isang tahimik na pag-amin na ang kanilang ugnayan ay lumampas na sa pagiging doktor at pasyente. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, mahinang usal ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong ng hangin. Trabaho ko ang magligtas ng buhay, Elena, pero ang iligtas ka, iyon ang pinakamahalagang bagay na ginawa ko sa buhay ko. Sagot ni Gabriel, isang tapat at lalong nagpalalim ng kilig sa puso ni Elena. Lumapit si Don Roberto at hinalikan ng noo ng kanyang anak at apo. Mula sa araw na ito, ang pangalan mo ay hindi na magiging mantsa sa ilalim ng mga Santa Cruz. Kayo ng anak mo ay may bagong simula. Ngunit sa gitna ng kapayapaan at ng unang gabi ng pagtulog ni Elena kasama ang kanyang anak, ang pinto ng kanyang pribadong kwarto sa ospital ay marahang bumukas. Pumasok ang abogado ni Don Roberto. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang mga dokumento. Isang matinding cliffhanger. Lumapit ang abogado kay Roberto at bumulong, sapat na malakas para marinig ni Elena na bahagyang nagising. Don Roberto, may problema po. Si Marco, tumakas siya habang inililipat sa kulungan. At ayon sa mga pulis, ang huling lokasyon ng kanyang sasakyan ay nakita sa paligid ng ospital na ito. Nanlamig muli ang dugo ni Elena. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak. Ang bagyo ay tila hindi pa tuluyang lumilipas. At ang huling ganti ng isang desperadong demonyo ay naghihintay lamang sa dilim. Ibigay mo sa akin ang bata, Elena. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong matapos ang lahat sa silid na ito. Ang boses ni Marco ay tila isang kalawanging kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi.
Nakatayo siya sa dulo ng kama ni Elena, gulo-gulo ang buhok, madumi ang suot na damit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng desperasyon. Hawak niya ang isang piraso ng matalas na salamin na nakuha niya kung saan ang kanyang kamay ay nanginginig ngunit puno ng mapanganib na determinasyon. Sa loob ng madilim na silid ng ospital, kung saan ang taming liwanag ay nagmumula sa makina ng monitor, dahan-dahang ikinubli ni Elena ang kanyang sanggol sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod at ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng babala. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng baliw na Elena. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng tapang ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Wala ka nang makukuha sa akin, Marco. Malamig ang boses ni Elena. Bawat salita ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Tapos na ang laro ninyo ng ina mo. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng yaman, at mas lalong wala kang anak. Hindi! Sa akin ang batang iyan. Siya ang magiging susi ko para makuha muli ang lahat kay Roberto. Sigaw ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa gilid ng kama. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hininga ay tila isang nakakatakot na anino na lumalapit sa mag-ina. Nang akmang hahakbang pa si Marco, mabilis na bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng silid. Lumabas si Dr. Gabriel na hindi pala umalis para bantayan si Elena. Sa isang mabilis na pagkilos, humarang si Gabriel sa pagitan ni Marco at ng kama ni Elena. Huwag mong susubukang hawakan sila, Marco. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng matinding banta. Doktor na naman. Palagi ka na lang nakaharang sa buhay ko. Galit na sumugod si Marco. Iwinawagayway ang hawak na salamin. Narinig ang marahas na kalantog ng lamesa sa gilid ng kama nang mag-agawan ang dalawang lalaki. Walang tunog ng suntok, walang dumanak na dugo, kundi ang tunog ng mabigat na pagbuno at ang pagpigil ni Gabriel sa mga kamay ni Marco para hindi nito maabot si Elena. Sa huling sandali, pumasok si Don Roberto kasama ang mga security guard ng ospital at mga pulis. Mabilis na nadakip si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng posas habang siya ay dahan-dahang kinakaladkad palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw ng pagkadesperado at pag-iyak ay dahan-dahang nawala sa dulo ng pasilyo, tila isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Naiwang nanginginig si Elena, ngunit bago pa man siya tuluyang manghina, lumapit si Gabriel at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang init ng kanyang palad ay tila isang mabilis na gamot na nagpabalik ng lakas sa kanyang katawan. Ligtas na kayo, Elena. Tapos na ang lahat. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding ginhawa at pag-aalala. Ito ang golden moment. Isang sandali kung saan dahan-dahang ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel, habang ang kanyang ama, si Don Roberto, ay nakatayo sa kanilang tabi at marahang yumakap sa kanilang dalawa. Ang marahang pag-iyak ng sanggol sa kama ay tila isang bagong simula, isang musika ng kapayapaan na tuluyang pumalit sa ingay ng nakaraan. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga ulap, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong lungsod. Ang gabi ng kabaliwan, lason, at pagtataksil ay tuluyang natapos na. Ngunit bago natin tuluyang isara ang kabanatang ito, isang huling tanong ang nananatili sa puso ni Elena.
Handa na ba siyang magpatawad? At ano ang naghihintay sa kanila ni Gabriel sa bagong landas na kanilang tatahakin? Ang patawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang mga sugat ng kahapon, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang magdugo ang mga ito sa kasalukuyan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa maliit na bayan ng Batangas ay amoy dagat at puno ng kapayapaan, malayo sa nakakasakal na amoy ng lason at kasinungalingan sa mansyon ng mga Santa Cruz. Nakaupo si Elena sa beranda ng kanilang bagong tahanan, pinapanood ang kanyang anak, si Munting Hope, na masayang naglalaro sa damuhan kasama si Don Roberto. Ang malambing na tawa ng bata ay tila isang banal na himig na nagpapagaling sa bawat natitirang sakit sa puso ni Elena. Si Senyora Carmen at si Marco ay kasalukuyan nang nagdurusa sa loob ng malamig na rehas, habang si Sofia ay tuluyan ng iniwan ng lahat ng karangyaan na kanyang pinangarap. Ngunit para kay Elena, ang kanilang pagpapakumbaba at pagbagsak ay hindi na nagdudulot ng galit sa kanyang puso. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan, isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa paghihiganti, kundi sa kalayaan ng kanyang sariling isip at sa kaligtasan ng kanyang anak. Mukhang malalim ang iniisip ng aking pinakamagandang senyora. Isang pamilyar at malambot na boses ang bumulong sa kanyang tabi. Si Gabriel. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Lumapit siya at marahang umupo sa tabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng parehong init at respeto na naging sandigan ni Elena sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Dahan-dahang ipinatong ni Elena ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gabriel. Ang kilig ng kanilang pagmamahalan ay hindi nagmula sa marahas na pagsabog ng emosyon, kundi sa isang dahan-dahan, tapat, at naghihilom na pangako ng bukas. Sila ay hindi nagmamadali. Bawat araw na magkasama sila ay tila isang bagong pahina ng isang kwentong pinatibay ng bagyo. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Nakangiting sagot ni Elena habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa kanyang ama na ngayon ay masayang kinakarga ang kanyang apo. Dati, akala ko ay mag-isa ako sa dilim. Pero ngayon, napapaligiran na ako ng totoong liwanag. Hindi ka kailanman nag-isa, Elena, bulong ni Gabriel, sabay pisil ng marahan sa kanyang kamay. At hinding-hindi ka na muling mag-iisa. Sa pagtatapos ng mahabang gabi ng pagdurusa, iniwan ni Elena sa mga tagapakinig ang isang mahalagang aral. Ang pag-ibig ng isang ina ay may kakayahang bumitak sa pinakamakapal na pader ng kasakiman, at ang katotohanan, kahit gaano pa katagal ibaon sa ilalim ng lason at dumi, ay palaging makakahanap ng paraan para sumikat tulad ng bagong umaga. Ang bawat tibok ng puso ay muling naging payapa. Ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. At sa ilalim ng sikat ng araw ng bagong simula, si Elena ay tuluyan ng nakalaya.